Good morning mga idol. Yan, Kawasaki Barako po. May idea na naman kayo about dito sa Kawasaki Barako. Yan si sir. Sir, taga saan sir? Ay, taga Tayabas. Yan, Tap-tap. taga Tayabas, Quezon mga idol. Yan. Ito po ay Barako. Barako 2 model. Yan, idea lang about sa Kawasaki Barako pagka kayo ay minsan nakakakita ng kalamoy fiber na maliit. Ano ba yung sinasabi ni sir na fiber? Yun po ay galing sa nakakita daw siya ng kinsoil, nakakita daw siya ng fiber. Ngayon gusto ipa-refresh. Pero itong makina ni sir, kung sa iba to dinala, babaklasin na nga agad. Hindi naman natin nilalahat. Pero wag naman kasi alam niyo po, ang Barako po ay matibay naman ang loob, sir. Ito sir ay hindi natin ito i-refresh kasi hindi naman yan sira. Kasi alang sinasabi po kasi ng refresh ay papalitan. Kasi sa iba pagka ibinaba bababa na kasi sabi nyo, bababa. Wala naman ako nakikita ng sira para dito sa Kawasaki nyo. Dito natin bababa. Oh. Diba? Ang sira nito mga sir, ay nabarahan po yung ito. Nakakita si sir ng fiber dun sa chainsoilan. Ngayon gusto niyang pabaklas. Saan nga ba pumupunta ang mga dumi ni Kawasaki Barako? Ito po ang filter. Pakikita ko sa inyo. Ito yung pinaka-filter niya. Ngayon lahat ng langis natin na pumupunta sa makina, dito siya sumasala sa dito sa pinaka-strainer. Pero bago pumunta sa strainer yan mga idol, dito muna siya sasalain sa filter nito. Ngayon kung local ang filter nyo, kung local ang filter niyo na mabibili, lalo yung mga nabibili sa shop na tig 50 o 35, 40, nasisira po yung filter niyan sa loob. Ngayon, pumupunta dito sa banjo bolt, magkokos siya ng pwedeng hindi pagkabomba ng langis, pwedeng magbara, tapos tatakbo dito yung galing dun sa filter natin na nakikitang carbon dito, pupunta dito, tapos pupunta siya dyan, magbabara ngayon dito kasi maliit lang ang butas, magbabara, masisira ang camshaft, masisira ang rocker arm. Ngayon saan pa pumupunta ang langis? Dalawa po ang bomba ng langis ng lahat ng motor. Isang papunta sa taas at isang papunta sa sigunyal or tinatawag natin na crankshaft. Ito ang crankshaft assembly dito sa main shaft. Bakit ko ba nasabi na pumupunta dyan ang langis? Kasi ito yan. Ito nga yung oil filter. Yan, bomba ng langis. Tatakbo siya dun sa banjo bolt pataas. Tapos ang isa po ay dito sa sigunyal. Kasi dalawa yan na nagsisiris siya na paganyan, dalawa, pataas at pababa. Ngayon kung madudurog ang filter nyo, baliwala lahat ng mga dumi na makukuha nito. Kasi nga replacement lang ang binili ni sir, magkokos siya ng bara, pupunta ngayon dito. Pag nakasuot, isipin nyo, pag nakasuot dito yung crankshaft natin, ito, itong dulo. Nakasuot dito, mga idol yan, nakaganyan, nakasuksok, walang lalabasan ng tatal. Ibig sabihin, yung mga ribaba ng filter or dumi, walang lalabasan, saan lahat pupunta? Doon sa loob ng crankshaft, doon. Ngayon ang problema, ano yung nakita natin na masisira? Connecting rod. Bakit natin nasabi na connecting rod? Kasi nga po, pag nagbara yun, pupunta doon, meron siyang tinatawag na, kung sa karwas natin ay nozzle na sumisirit na napakaliit, magbabara doon, hindi madadalo yan ang connecting rod kaya umiingay ang makina. Ito yun o, papakita ko sa inyo. Ito mo ko Jason. Yan. Ito. Ito mga, kakalikutin natin yan mga idol. Kumo ko ting-ting. Kakalikutin natin yan para makita natin yung nakabara dito. Papakita ko sa inyo mga idol. Yan, may toothpick dito. Ito sir, right? Ayan, nilinaw nyo yung mata nyo. Ayan, o yan. Ito yung nakita nyo na sabi nyo parang carbon, parang fiber. Yan, ito yan o. Yan na po mga idol o, yan. Yan yung parang nakita ni sir na carbon na parang fiber. Kasi nga po galing to sa oil filter. Nadudurog po ang po, tayo nyo, ang dami oh. Yan. Nagbabara na siya kaya masisira po ang kanyang connecting rod kapag yan ay nagbara. Yan. Kasi po yung langis hindi makakadaloy. Yan oh. Tingnan nyo ha. Yan. Kaya ang purpose nito mga idol, pag tinanggal naman natin yung nozzle niya doon, maganda ang daloy ng langis. Ang problema mga idol, meron pa rin isang
disadvantage. Advantage, pagka tinanggal natin yung bolt na yon, yung pinaka-pump, napakaliit ang buta sa loob, yung nozzle, gaganda ang daloy ng langis at hindi masisira basta-basta ang connecting rod. Kagaya sa mga TMX, Rusi, Euro, Skygo. Ang problema naman, ang disadvantage naman yan, pagka tinanggal at nasira ang inyong oil filter, pwedeng itong mga baradong ito, lalampas naman doon sa loob, wawasakin din ang connecting rod. Dalawa ang makakawasak. Isang tatanggalin natin, isang mawawasak din, at isang hindi tatanggalin, kapag nabarado, mawawasak din. Kaya san kayo sa dalawa? Para sa akin, alagaan natin ang oil filter. Tapos, alagaan natin ang oil filter. Kung ayaw nyong ipatanggal yung nozzle, alagaan ang oil filter. Original lagi ang ilagay. Tapos, kung sakali naman gusto nyo ipatanggal sa akin itong nozzle na to, malakas ang bomba ng langis, hindi magbabara ang loob, hindi masisira ang connecting rod, alagaan nyo rin ang oil filter. Original din. Kasi nga sabi ko sa inyo, disadvantage, pag tinanggal, maganda ang daloy ng langis at safety ang connecting rod. Kaya laging kumakatok si Barako. Disadvantage naman niya, kapag tinanggal, pwedeng bumara itong mga tatal na to kapag replacement ang inyong oil filter. Yan lang po mga idol. Yan lang ang tip ko sa inyo. Ano? Naintindihan na po natin?